Game day update tayo ng Yokohama Vigor at Nikkei Soto at ang susunod na makakalaban nila ay ang team ng Ibaraki Robots. Back-to-back games ulit ang magaganap home court ng Ibaraki sa dalawang games na ito. Tinignan natin ang lineup ng Ibaraki para sa makakamatchup ni Nikkei Soto. Sa karamihan ng mga plays at napansin kaagad natin itong si Johnny O'Brien, isang second round pick sa NBA center power forward ang galawan o laro at mahaba at malawak ang experience sa NBA at international leagues. Naglaro para sa team ng Milwaukee Bucks, Denver Nuggets at Charlotte Hornets sa NBA, maging sa Serbia at iba pang liga na merong mataas na level ng kompetisyon ay naglaro nga rin itong si Johnny O'Brien. Ibig sabihin nito hindi magiging madali ang larong ito para kay Soto dahil marami pang ibang import ang Ibaraki maliban dito kay Johnny O'Brien na naglalaro sa loob ng paint. Sa last 2 games ni Soto ay 28 points at 11 points ang kanyang nagawa laban sa team ng Alvark Tokyo na meron nga ring malalakas na mga players. Yun nga lang hindi naging sapat ang ambagan ni Kai para makuha ng Yokohama ang panalo, pero naging high level ang opensa ni Kai sa mga larong ito. Masusubukan nga ulit itong si Kai laban sa team ng Ibaraki Robots at maliban nga kay Johnny O'Brien ay meron pang ibang imports ang team ng Ibaraki Robots kagaya na lamang ni Brian Conklin, isang power forward at nakatimpa nga niya noon itong si Wembanyama, isa sa nagbibigay ng payo para dito kay Wembanyama sa kanilang mga laro. Sa dalawang players pa lamang na ito ay alam na natin na mabigat ang magiging trabaho ni Nikkei Soto dahil sa malalakas at malawak ang experience ng mga players na kanyang makakamatch up sa loob ng paint. Pero kung magawa ni Kai na makakuha nga ulit ng double-double at maibalik niya ang stats niyang ito ay sigurado na kontento na naman ang mga fans na nanonood dito kay Soto. Ito na ang bagong standard ng mga fans, mataas palagi ang expectations kay Soto, palaging double-double ang gusto nilang magawa ni Kai. Yun nga lang hindi ito madaling gawin dahil sa malalakas na mga players ang nakakabantayan ni Kai sa opensa-depensa at pagkuha ng mga rebounds. Bagong career high sa puntos ang nagawa ni Kai laban sa team ng Alvark Tokyo at ito ay ang kanyang 28 points na nasundan pa ng 11 points sa kanilang second game. Sa opensa sa loob ng paint ay walang question sa kakayahan ni Nikkei Soto nakakasabay sa high level na depensa ng kanilang kalaban. Napansin nga lang natin na kapag maganda ang laro ni Kai ay binibigyan ito o talagang pinipisikal siya dahil na rin sa gusto rin ng kanilang kalaban na masira ang magandang momentum ni Nikkei Soto at isa ito sa mga taktika ng kanilang kalaban. Bago nga ang susunod na laro nila ay narito ang ilan sa mga latest na magagandang plays ni Nikkei Soto sa opensa-depensa at sa rebound na talagang kinabiliban ng mga commentators at mga fans dito kay Soto. Umpisan natin sa depensa at ito ang isa sa pinakapaborito natin dahil napaka-solid nga rin ang pagkakabutatan ni Kai. Meron pa ngang matinding bangga ang import dito pero Kaiju na natiling matatag, hindi natumba at sinabayan ang kanyang binabantayan sa ere. Solid na supalpal ang inabot ng kanilang kalaban dito. Perkins takes a deep, spins. Oh, he gets rejected by Kai Soto. Not in my house. Sumunod na defensive play ni Kai na nagustuhan natin ay ang pagkakasupalpal niya ng bola sa depensa na tumama pa sa board. Nasundan ni Nikkei Soto ang kanilang kalaban at natimingan nga niya ito sa likod, butata ang kalaban. Dito napunta pa sa Yokohama ang bola. Isa pang block kontra import ang nagustuhan natin dahil na rin sa nasundan ni Kai ang galaw ng kalaban. Solid block na naman ang nagawa ni Kai dito. Sa depensa sa loob ng paint ay mataas nga rin ang level ni Kai dahil sa kanyang height at magandang timing. Sa opensa naman at sa dunk ay ang pinakapaborito natin ay ang play na ito. Pasaan sila ni Yutov at binalik ang bola kay Soto na merong buwelo papasok sa loob ng paint. Ang resulta isang halimaw na dunk na hindi na kayang i-block ng defender. ユートフに合わせに行きます。ただ3人がかり止めに来る。そして相手がダンクきた。すごいダンクだ。 Ang ikalawa na best dunk ni Kai para sa atin ay ang follow-up dunk na ito dahil na rin sa maganda ang timing ni Nikkei Soto at may puwersa sa pagkakasalpak at yung reaksyon nga rin ng mga fans ay legit na legit. Talagang nagustuhan nila ang ginawang play ni Kaiju. Nandito nga rin sa team ng Ibaraki ang USNCAA champion na si Luke May. Kaya naman hindi nga rin biro ang team ng Ibaraki Robots at magiging challenge na naman para kay Nikkei Soto ang mga players na ito, lalong-lalo na sa loob ng paint. Nandito pa rin ang isa pang dating player ng Adelaide 36ers na si Eric Jacobsen at isa rin siya sa makakamatch up ni Kai sa loob ng paint. Meron pa silang top scat, isang forward at sila ang bigatin ng mga players ng Ibaraki Robots na sigurado na magbibigay ng sakit ng ulo para sa team ng Yokohama. Pagkakataon na naman ito para kay Soto na makagawa ng double-double na stats at kailangan na ibigay ni Kaiju ang best niya o lahat ngayong buwan dahil na rin sa malapit nang matapos ang regular season at magiging basihan ng mga scout ang performance ni Kai kung handa na ba ito sa next level. Marami ang mabibilib kay Soto kapag sunod-sunod na double-double ang magawa
magagawa niya ulit dahil hindi ganon kadali na makagawa ng stats na ganito laban sa mga malalakas na mga players. Malapit na naman ang araw ng laro at parang nakukulangan talaga ang mga fans sa huling laro ni Kai, pero para sa atin high level ang opensa ni Kai Sotto. 28 points ang nagawa niya sa depensa ng mga bigating imports, bagong career high para sa kanya. Para maiwasan na rin ang injury ay dapat na makita ng mga referee ang labis na pagtira dito kay Kai sa loob ng paint at bigyan ng technical ang mga players na dapat mabigyan ng technical foul dahil kita naman na may mga foul na ibinibigay kay Kai Sotto na pwedeng maka-injury talaga sa kanya.